Isa po sa mga kilalang abogado, si Attorney Mel Santamaria. Kung di ako kakamali, naging Dean ng College of Law ito ng FEU. Okay? Aba, ay hindi naman pala kailangan na makipag-coordinate sa Senado at hindi rin kailangan ng local warrant of arrest galing sa Philippine Court kapag ka merong International Criminal Court warrant of arrest sa crimes against humanity. Wow, ang tindi nito. Malayo-malayo ito sa isa na sinasabi ng Senado na sila ay dapat bigyan muna ng court order na lokal bago nila pakawalan si Bato. Kaya naman pala nakawala si Bato kasi mali pala yun. Eto, pakinggan niyo ito. Explain natin mabuti. Sige po. Kasi ito larangan ng international law eh. Sa international law, tinatanggap yung crime against humanity. Actually, ang crime against humanity pwedeng litisin kahit sa anumang bansa kung saan mahuli yung suspect, no? Ganun So, pala. sa ating konstitusyon, nakalagay, the Philippines accept the generally accepted principles of international law as part of the law of the land. Okay. So therefore, yung crime against humanity, tinatanggap na natin yun as part of our law of the land. Ngayon, in 2009, sila ICC, Senate President Juan Ponce Enrile, sila Miriam Defensor Santiago, gumawa ng batas para maging tulay doon sa crime against humanity. Ito yung Republic Act 9851. Ang sabi nila doon na sa Section 17, kung meron ng isang international tribunal na nag-iimbestiga o nagliliti sa isang taong pinaratanganan ng crime against humanity, pwede nang pahintulutan ng gobyerno na ipatuloy na lang yon at kung kinakailangan, i-transmit sa kanila yung physical pagkatao ng suspect. Yeah. So therefore, may tulay tayo. May tulay, yun yung Republic Act 98, Yes. 51. Sa pamamagitan ng tulay na iyon, ina-accept na ng gobyerno ang jurisdiction ng kung sino mang international tribunal na yon. So pag-accept ng recognize ng international tribunal na yon, ina-accept rin natin ang mga proseso nila. Okay. So kaya itong ICC nagkaroon ng warrant of arrest, no? So therefore, acceptin natin yon. Sapagkat nakalagay rin nung nagtumiwalag tayo sa Rome Statute noong March 2019, may Artikulo 127. Ang sinasabi, bagamat ang isang bansa ay humiwalay sa Rome Statute, hindi ito makakatiwalag sa mga responsibilidad nila sa tratadong ito bago sila ay tumiwalag. Ayon sa mga kasong naihain na. So, ang naihain na kaso noon, yung kay Duterte. Opo. So, therefore, nakikita natin sa ICC, ang hangganan nila, March 2019 lang. So, yung mga proseso before that, meron tayong residual obligation na tumulong sa ICC. Yes. Kaya ito na yung warrant of arrest. Yes. So, ang tanong, kailangan pa ba tayong pumunta sa local court para bumuha pa ng isa? Hindi na kailangan sapagkat nire-recognize na natin yon. So, iyon, kaya yung sinasabing dapat kumuha sa local court, Opo. redundancy lang yon. Hindi na kailangan yan. Redundancy. Okay. Ayun. Ngayon, So napakalinaw, redundancy lang na daw. Nauulit-ulit lang. Ang tindi pala ng Republic Act 9851 na ginawa ni na Enrile at Miriam Defensor Santiago noon, tsaka ni na Gordon kung di ako nagkakamali. Di ba? Yung pala yun. Pagka pala crime against humanity, kung saan mahuli yung akusado, ay pwede nang litisin. Yun ang isa. Pangalawa, kung hindi man litisin, ay dapat isurrender doon sa naglabas ng warrant of arrest like ICC. Ayun, dalawa pala yun. At hindi na daw kailangan, nagiging redundant na lang kung mag-i-issue pa ng Philippine Court ng another warrant of arrest. Kaya ano yung pinanguhugutan ng mga senador na kailangan pa yung court order at pinaniniwalaan naman ang kailang mga followers na kailangan pa raw ang court order galing sa Pilipinas, hindi naman pala kailangan. Ayon kay Mel Santamaria, magaling na abogado po yan. Hindi ng College of Law ng FEU kung di ako nagkakamali before. Ang linaw ng paliwanag, di ba? So, ako naman po, nagre-relay lang, nagbibigay tayo ng opinion sa mga nangyayari.
Hindi naman tayo abogado, so yan po ay dapat nating alamin. Hindi naman dapat abogado lang nakakaintindi. Dapat tayo mga Pilipino patuloy na mag-aral. Katulad ng ginagawa ko, tuloy-tuloy po ang aking pag-aaral sa mga ganitong sitwasyon. Kaya natin na ipapaliwanag. Kaya yung aking mga opinion, suggestion, commentary, analysis at tulad nga ng opinion ay may pinanghuhugutan. So dumadami na po yung mga abogado nagsasabi hindi na kailangan ang court galing sa Philippine Court na warrant of arrest. Magiging redundant na lang. Itong ICC warrant of arrest sa crimes against humanity at pagpapatupad ng Republic Act 9851 ng Philippine Government, enough na para hulihin at isurrender, dalhin sa ICC. Hindi lang si Bato kung sino mga co-accused. Ang sinasabi ng mga issue, yung isang paliwanag pa na hindi na tayo member. Hindi daw po ganun. Kasi nga bago tayo umalis dyan, nakapile na yung kaso laban kay Duterte. Ay si Bato at yung iba pa, co-accused. So kahit anong gawin nila, co-accused sila doon sa original na kinasuhan. Ang original na kinasuhan si Duterte. Co-accused si Bato. Pasok yan dahil nung nag-file ng mga Pilipinong biktima at nagreklamo sa ICC, 2017 pa, member pa tayo. At sinasabi ni Atty. Santa Maria, kahit na hindi na tayo member, meron pa rin provision dyan na tayo meron pa rin obligasyon na tumulong sa pag-aresto at sa ICC dahil tayo at po mga Pilipino ang nagreklamo, complainant before ICC. Ayan, ang linaw-linaw. Pag hindi nyo naintindihan yan, siguro iba yung inyong kinaaniban na sektor. Pero kung kayo po ay magiging neutral at gusto nyo ng impormasyon kung may kabuluhan at dapat malaman, ay ayan, nasa inyo na yan. Malaya kayo magsuri. At ako ang lagi kong pinaninindigan ano ang totoo, pero lahat tayo ay naghahanap ng katotohanan at katarungan. Kaya nga laging sinasabi ko, justice for all. Katarungan para sa naging biktima na complainant, katarungan sa mga akusado na katulad ni dating Pangulong Duterte, General Bato de la Rosa, Senator de la Rosa, at yung iba pa ng mga co-accused. Lahat sila may karapatan. Dahil sila ay akusado pa lang, inosente pa, pero merong Pilipinong complainant naghahanap din ng katotohanan at katarungan. Tayo ganun din. Hindi natin kakampihan ang mali. Kung ano ang tama, yun ang dapat masunod. Sumunod sa proseso. Hindi pwede palang pagtakpan. Walang authority ang Senado, pagtakpan si Senador Bato. At kahit sino, walang authority ang pagtakpan. At kahit sino ay dapat sumunod sa court order. At ang warrant of arrest ay pwede palang makuha mo sa website. Dahil pwede mong i-print yung warrant of arrest, yan yung gagamitin mo. Kaya doon sa mga wala pang warrant of arrest ng mga otoridad, tumingin kayo sa website ng ICC at i-print nyo yung warrant of arrest. Nandoon na pala. Kaya pala meron ng NBI, kaya kahit sino pwede palang magkaroon ng access doon. So hindi totoo na fake yung warrant of arrest, hindi rin totoo walang warrant of arrest. Mukhang may nagpapalusot. May nagpapalusot na naman. Talaga lang kayo, huling-huli talaga. Please like and share, subscribe and follow. Huwag kayong paapekto sa mga troll, kahit na below the belt at kabastosan ng mga sinasabi dahil wala silang argumentong matino. Kaya sila bastos. Yung matinong Pilipino, huwag kayong pahawa, Ingat lang po, si Lord nang bahala sa atin.